Relax lang kayo. Nagplano pa kayong mag-party. Gagastos ng mahigit 100 milyon. Kawawa naman yung Pilipino. Konsensya naman kayo. Concern ko lang po dito sa PhilHealth naman, kayo po'y, sa health na eh. Hindi naman negosyo yung PhilHealth. Pangkalusugan po yan. Ano ho ba ang prioridad ninyo sa ngayon? Tingnan nyo po, ang daming mga pasyente naghihingalo, hindi nila alam saan sila humingi ng tulong para sa pagpapa-hospital. Yung iba ayaw na po magpa-hospital. Takot magpa-hospital. Ayaw magpa-hospital. Maraming na-admit dyan. Kung ano yung binayad nila, kinalta sa sweldo, mas ang kukunti pa yung, halimbawa, provincial health officer po ng Camarines sa Norte. Na-admit siya, 4 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli. 6 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. 57,000 lang po ang sinagot ng PhilHealth out of 10 million na billing niya. Ang kinalta sa sweldo niya, 200,000. Lugi pa siya. Nakakalungkot, namatay pa siya. Hindi niya napakinabangan yung kinontribute niya. DOH ang pinaka nasa taas, no? So, yan ang pinaka-mandate dapat. So, gusto ko malaman, what is DOH doing in this case, no? Kasi, very obvious. No? Ang tagal. Benefits Committee, Board, ano ba nangyayari? No? Again, Mr. Chair, binabalik ko lang doon sa punto na nakafocus ka tayo sa excess fund, yes, pero ako, fino-focus ko, gusto ko mangyari, kailan ito mabibigay lahat na to? Hindi po mawawala ang problema ng zero subsidy na yan. I can assure you, next year, ganun din uli ang mangyayari niyan kung itong mga perang ito ay nandyan pa rin at hindi po ito magamit. At hindi mabababa po dun sa ating mga kababayan may sakit. Yan po ang kinababahala ng lahat. Ngayon, na miyembro po ng PhilHealth, lahat tayo miyembro eh. Yung iba, sinasubsidize naman po ng gobyerno. Eh bakit napakaliit po nito? I-compute nyo po kung magkano ang budget nyo. Sabi nyo, inaprubahan nyo na po. Tinaasan nyo yung inyong konsulta package ng 1.7 from 500. So ilan ho bang nakinabang? Nakinabang ba ang 115 million Filipinos? Hindi. Ngayon pa kayo nagkakandara pa. Kasi naging issue na kayo. Tandaan natin, pang 6 hearing na natin ito. The way I look at the data. Now, you also have earnings doon po sa right of use. Tama po. And I think it would amount to 1+ billion a year. So, ang dami-dami ninyong kwan eh. Dito sa data na nandito sa harapan ko. So, why is it like that? Hindi po para sa tao yung nangyayari na yung the money of PhilHealth should be used to increase the package or to decrease the contribution. I don't see that in the data that's available to this representation. Ang sinasabi nyo, nire-review nyo pa ang inyong packages, nire-review nyo ang inyong case rates na 9,000 case rates. Itong pagka-zero subsidy natin sa 2025 ay kayang-kaya nyo talagang itawid ang sitwasyon na yan sa dami ng pera natin. Yes, Mr. Chair. Okay, salamat po. Next question. Ang pinag-uusapan pa lang natin is indirect members. Malaki po ang natatanggap natin sa direct members. Tama po? Yes, Mr. Chair. Kasi ang direct members consists of salaried workers from both private and the government. Tama po? Yes, Mr. Chair. Kasama din ang OFWs. Including the self-employed. Self-employed, self-paying, etc. Hindi nyo masyadong binigyan ng pansin. Ngayon kayo nakakandara pa dahil naging controversial na po ang PhilHealth. Kung hindi naging controversial ang PhilHealth, wala. Relax lang kayo. Nagplano pa kayong mag-party. Gagastos ng mahigit 100 milyon. Kawawa naman yung Pilipino. Konsensya naman kayo.